Matagal ng problema ng Magic ang pagkakaroon ng tunay na starter level point guard. Oo, may potential si Anthony Black pero aminado naman ang lahat na hilaw pa siya. Si Jalen Suggs, elite defender, walang duda. Pero sa opensa, ramdam pa rin ang kulang. Kaya biglang pumapasok sa usapan ang isang pangalan na kayang baguhin ang kapalaran ng kahit anong franchise. Ja Morant, isang certified superstar, walking paint attack, instant franchise changer. At sa sitwasyon ngayon ng Memphis, hindi malabong dumating ang punto na mapagod sila sa paulit-ulit na kontrobersya at injury setbacks ni Ja. Kung sakali mang magbukas ang pinto, ito na ang tamang oras para umatake ang Orlando. Isipin nyo na lang, isang package na binubuo ng kabataang assets tulad ni Suggs at Black, dagdagan ng future pick at biglang nagiging makatotohanan ang superstar swing na matagal nang inaasam ng Magic. Morant ang tipo ng player na hindi lang sagot, kundi game changer. Kung gusto talagang umangat ng Orlando mula intriguing papuntang legit na contender, ito ang klase ng risk na pwede nilang ikapanalo. Bukod dito, muling makakasama ni Ja ang kanyang dating teammate na si Desmond Bane. Kayo mga idol, dapat bang mag-all-in na ang Magic para kay Ja Morant? Samantala, Golden State Warriors tila naghahanap na ng tunay na solusyon sa kanilang small ball lineup. At ngayon, lumalabas na isa sa pinakaseryosong target nila ay ang batang sentro na si Nick Claxton, isang athletic rim protector na swak sa kailangan nila. Hindi tulad ni Al Horford na bagamat veterano ay limitado na ang minutes at hindi ganoon ka-fit sa fast-paced system ng Warriors, si Claxton naman ay bata, mobile, at kayang makipagsabayan sa modern NBA spacing. Pero bukod dyan, hindi rin natin pwedeng isantabi ang posibilidad na muling buhayin ng Warriors at Kings ang dati na nilang napag-usapan noong nakaraang off-season, ang potential deal na may kinalaman kay Jonathan Kuminga. Kung matatandaan, nagkaroon na sila ng initial talks at ngayong naghahanap ang Warriors ng defensive anchor, posible talagang umusad muli ang usapang iyon. Sa puntong ito, malinaw na naghahanap ang Golden State ng bagong direksyon at bagong identity sa frontcourt. At kung sino man ang makuha nila, lalo na kung si Claxton, malaking pagbabago ang maaaring ihatid nito. Kayo mga idol, tingin nyo ba si Nick Claxton na ang sagot sa problema ng Warriors? Samantala, ibang klase naman si Austin Reeves, isang undrafted player lang noon ng Lakers. Walang expectations, halos hindi pinapansin. Pero ngayong season, pang-apat na sa MVP race, nasa likod lang nina Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander at Luka Doncic. At ito pa ang pinaka-nakakabaliw na usapan ngayon sa NBA. Mukhang nauunahan pa ni Reeves si Luka sa karera para sa MVP. Oo mga idol, ganun nakatindi ang binibigay niyang production at impact sa bawat laro. Bawat possession kontrolado, bawat clutch moment siya ang inaasahan. Bawat panalo, malaki ang fingerprint niya. At dahil doon, unti-unti niyang hinahabol at posibleng lampasan ang isa sa mga pinakadominanting superstar sa liga. Kung magtutuloy-tuloy pa ang rhythm niya, hindi na imposible. Mula undrafted hanggang MVP threat at ngayon, posibleng maging tunay na kandidato para sa MVP award. Kayo mga idol, naniniwala ba kayo na kaya talagang maagaw ni Austin Reeves kay Luka ang MVP? He's 6 for 6. No, I don't think so. Own it! And one, and who else but Austin? What's good with 11?